Pinakain ng cake na may lason si Bhima. Nagbalik sa palasyo ng Hastinapura ang magkakapatid na Pandavas, kasama na ang kanilang ina na si Mother Kunti nang mamatay si Pandu. Doon sa palasyo ay agad silang kinagiliwan ng mga tao at ng kanilang tiyuhin na sina Bhisma, Vidura at Dhritarashtra. Dahil ang 5 Pandavas na ito ay napakababait, magalang, magiliw, may awa at sila ay mapagkumbaba. Napansin agad ito ni Duryodhana na kung noon dati ay siya ang paborito, ngayon ay ang 5 Pandavas na nga ang paborito nilang lahat, kaya siya ay may inggit. Napansin din niya ang kakaibang kalakasan nitong si Bhima. Dahil si Bhima ay may kalakasan na kasing lakas ng 10,000 elepante. Sa kanilang paglalaro, kahit pasabay-sabay ang 100 kapatid ni Duryodhana na sumugod sa pakikipag-wrestling kay Bhima, ay sabay-sabay silang napapatumba nito. Napansin din niya na napakalakas kumain itong si Bhima. Napakatakaw nito. At lagi lamang silang natatalong magkakapatid sa anumang laro. At tinatawanan sila ni Bhima at tutuksihin. Kaya lalo silang nagagalit kay Bhima. Nagbalak na lasunin itong si Bhima. Nagpahanda sila ng 1 piging ng handaan at napakaraming pagkain na inihanda. Ngunit may isang espesyal na cake na nilagyan ng lason para lamang kay Bhima. Sa piging na iyon ay tinabihan ni Duryodhana si Bhima at sinusubuan pa. Sinusubuan ng cake na may lason at pilit na sa kanya ay pinapaubos ito. Walang kaalam-alam ang lahat sa masamang balakid ni Duryodhana. Dahil sa taglay na kalakasan nitong si Bhima ay hindi agad-agad umepekto sa kanya ang lason. Pero nung kinagabihan na, doon na niya naramdaman na para siyang nanghihina. Kaya nagpunta muna siya sa tabing ilog at doon ay nahiga. Gabi na at nagsipag-uwian na ang lahat. Ngunit naiwan si Bhima doon sa may tabing ilog. Dahan-dahan, bumalik si Duryodhana at ang kanyang kapatid. Tinalian si Bhima at inihulog sa malalim na parte ng ilog. Dahil sa kalakasan ni Bhima ay hindi naman siya agad-agad na namatay. Siya ay nagising na nasa ilalim ng tubig at napadpad sa lupa ng ilog, kung saan siya natagpuan ng mga nagas o ahas at dinala doon sa kanilang hari na si Basuki. Si Basuki naman ay namukhaan itong si Bhima. At alam niya na si Kunti at si Pandu ang kanyang mga magulang. Si Kunti ay malayo niyang kamag-anak. Kaya tinulungan niya si Bhima at pinasipsip sa mga alagang ahas ang lason na nasa katawan nito. Binigyan din si Bhima ng inuming nektar upang lalo siyang lumakas. Lalo nang nadagdagan ng kalakasan ni Bhima. Inalagaan siya doon ng mga ilang araw at binihisan. Sa palasyo naman ay hinahanap nila si Bhima, si Kunti at ang kanilang mga anak. Si Kunti at ang kanyang mga anak na iba pa ay laging hinahanap kung nasaan na ba si Bhima. Ngunit hindi nila ito makita. Nagpunta si Kunti kay Vidura at inalam kung ano ba ang nangyayari. Ang sabi naman ni Vidura, sa palagay ko ang pagkawala ni Bhima ay may kinalaman itong si Duryodhana. Dahil napapansin ko itong si Duryodhana ay may inggit sa iyong anak na si Bhima. Makalipas pa ang ilang araw ay pinauwi na ni Basuki si Bhima sa kanilang tahanan. At nagbalik
na itong si Bhima sa palasyo makalipas ang 8 araw. Tuwang-tuwa ang magkakapatid. Napalabas at sinalubong siya pati na ang kanyang ina. Ikinuwento ni Bhima sa kanya kung ano ang nangyayari, na siya ay nilason at napadpad sa ilalim ng ilog at nakilala niya si Basuki na nag-alaga sa kanya. Hindi nila pinaalam kanino man ang nangyari, inilihim nila ito. Ngunit alam na nila na si Duryodhana ay may inggit sa kanila at kailangan na lamang nilang paghandaan kung anuman ang pagsubok na daranasin pa nila sa palasyo. Haribol.